Hello mga Bayura and welcome to another day here in Ilocos Norte. By the way, this is your ID from Bohol, Josh. So ito na nga yung part 3 ng ating Northern Luzon travel. I know, medyo mahaba pero hayaan nyo na, minsan lang naman to. Aga pala kaming umalis kasi medyo malayo-layo pa ang biyahe sa pupuntahan natin. Ito na rin pala ang last day namin dito sa Ilocos Norte bago kami bumiyahe papuntang Ilocos Sur. Kung kaya't may 3 lugar kaming pupuntahan ngayon para sulit yung stay namin dito. Also, kumain na rin para kami dito sa nadaanan namin karinderya. I forgot the name but napakasarap nung sabaw at saka yung longganisa nila dito, the best. So di na pala ako nakapag-video sa pagkain namin kasi nga nagmamadali kami. And also, ito na rin pala ang araw na day off ko na kaya so thankful kasi makakatulog ako ng maayos mamayang gabi. So, if you're wondering kung saan kami pupunta, well, since we're talking about Ilocos Norte, so we all know that nandito lang naman yung windmill, diba? If you're familiar with windmills, napaka-famous yan dito sa Ilocos Norte. So yun yung pupuntahan namin. And if I'm not mistaken, ito ay located dito sa Baguio, Ilocos Norte. Look at that. Nasunog mo dito na? Munang gi-off? Oh my God, it's so big! I know, napaka-OA ng reaction ko, pero for real, napaka-amazing nilang tingnan. Imagine, di pa yan yung mismong lugar ha, pero abot tanaw mo na sila. Also, napakadami pala nito, like nakahilera lang sila sa tabi ng daanan. Like for real. So, parang everyday view mo lang siya pag taga dito ka. Kaya na-amaze ako kasi again, walang ganito sa Bohol. So, first time. Behind the scene lang, medyo naligaw pa kami sa kung saan yung daanan sa pupuntahan namin. Kaya advice ko sa inyo, huwag masyadong magtiwala sa Google Map. Kasi mas maigi pa rin magtanong, okay? Tagipuro? Was it Tagipuro? Oh my God, we're here in Japan, guys. I don't know pero napakalakas maka-Japan vibes nung daanan papunta sa mga windmill at dahil na pag-uusapan ng Japan, pumilit pa to si Daryl, Diyos ko Lord. Hentai like Tagalog sa wait? Pag-hentai? Na commercial ala itong nakakon sa ice cream? Anyway, enough of that kasi, you know, that's not a good topic. Pero as you can see, di pa kami dumadating kasi medyo nasa looban kasi yung windmill malayo sa highway. But as you can see, right, nakikita na natin yung mga windmill na kahilera sa mismong bay or dagat dito sa Baguio, Ilocos Norte. So excited to get near it. You know? Hi, Manong! Finally, dumating na din tayo sa famous Baguio Bay Windmill and pagdating pala dito, marami kang nakikita ng stall na nagtitinda ng mga pangpasalubong like windmill keychains, may t-shirt, ref magnet at iba pa. Aside from that, napakamura ng mga merchandise nila dito. Wala ko, muna na ito ipalit o pasalubong sa mga kuan, ay, amigo. Buyot 100 na to, lima nakabuok ka tong gagmay ba? Na windmill. Yes, hindi mapagkakailan na maganda nga yung view, pero di din mapagkakailan na ang init dito, girl. Kaya sana all na lang tayo sa magjowa. Respeto na lang sana, oh. Yeah. So sa part na to, kanya-kanya na kami isip sa kung saan kami magpipicture kasi ang daming choices eh. Wow. Hindi girl, tapos na taputin doon. Hindi mo siya doon. So amazing. Grabe talaga yung saya ko dito, girl. Like, amazing. So, dito is may dagat.
napaka-amazing talaga ng dagat dito, girl. Like, tingnan niyo yung kulay. Napaka-dark blue. And aside from that, napakaganda kasi wala kang makikita ni isang barko, bangka, or isla man lang doon. Wala kang makikita, girl. Sabi nga nila dito, West Philippine Sea na daw yan. Kaya, amazing. At the same time, nakakatakot. Siyempre, dahil aesthetic tingnan, magpapahuli ba ako dito? So ito, emote-emote, pa-aesthetic, kala mo talaga ang ganda tingnan, but yun nga, don't mind me. After namin mag-picture at mag-video dun sa windmill, of course, biyahe na naman kami papunta sa next destination namin, and this time, papunta na kami sa Pagod Point. So excited! Ito talaga yung favorite part sa Pagod Pod. Like, tingnan mo naman yung daanan. Napaka-relaxing, walang katao-tao, napakaganda. So sa part na to, malapit na kaming dumating sa Patapat Viaduct, which is isa rin sa mga dinarayo dito sa Pagod Pod, Ilocos Norte. Finally, dumating na din kami, and look at the view, guys. Oh my God! Look at the fucking view! Napakaganda talaga ng view dito. Lalong-lalo na in person, like seryoso, napaka-blue ng dagat at napakahangin pa actually. So, kaya inaayos ko yung buhok ko kasi yung forehead ko nakikita na, okay? Again, napakaganda and also, walang masyadong tao dito. Like, as you can see, kukonti lang yung sasakyan na humihinto. So, hindi siya kagaya ng ng ibang destination na napakaraming tao. So after namin kumuha ng pictures and also videos doon sa viaduct, of course lunchtime na at dito kami kumain sa Espejo Seafoods. So sa may kalsada lang to papunta doon sa mismong viaduct. So dito obviously seafood. So seafood lahat ng pagkain nila dito. Medyo pricey lang but overall napakasarap naman. So after namin kumain, pumunta na naman kami dito sa Barangay Balaoy. Nagbayad lang kami ng environmental fee kasi yung pupuntahan namin dito ay yung famous na Bantay Abot Cave. So, maraming nagsasabi na maganda daw tong cave na to. Kaya pupuntahan namin since nandito naman din kami dito, sa Pagod Pod, diba? So, sulitin na natin. Finally, dumating na din kami sa may Bantay Abot Cave. Although nasa baba pa siya, pero so excited na mapuntahan. As you can see, nakaganda talaga ng dagat dito. And aside from that, may nauna na palang tourist sa amin dun sa baba. But I believe, magkapamilya lang to sila kasi isa lang yung van na sinasakyan nila. But yeah, as you can see, napakainit, di ba? I think mga around 1 p.m. or 2 p.m. na to ng hapon eh. Ang ganda talaga ng dagat dito, guys, I swear. Sa part na to, pababa na kami papunta doon sa may Bantay Abot Cave. And yung mga taong nasa unahan, yan yung mga sinasabi kong magkapamilya na nauna sa amin. And I believe na hindi din taga dito. Kasi yun nga, mga turista din sila dito sa Ilocos Norte. So aside sa may hagdanan, wala na talagang ibang daanan papunta doon sa Bantay Abot Cave. So dadaan ka talaga mismo dito sa gilid ng dagat papunta ng cave. So ito yung cave, as you can see, very famous siya because of that hole. May hole kasi siya eh. Hindi talaga siya yung cave na closed cave. So bale, rock formation siya tapos may butas sa gitna. And by the way, napakalakas ng hangin dito, guys. I swear.
Sa part na to, bubaba pala ako dun. So, yung butas na dun sa taas, nandun sila Claire, sila Daryl, Dexter, nagtitake sila ng picture. Ako naman, bumaba ako dito sa may dagat. Kasi, gusto kong kumuha ng video dito sa dagat. Like, look at that. Ang sarap maligo but at the same time, ang lalaki ng alon, girl. So, baka may baklang hindi makakauwi sa ball dito. But anyway, napakaganda talaga ng view na to. So sulit. So, after namin dun sa Banday Abot, supposedly, uuwi na kami, 'di ba? Kasi babiyahe pa kami papunta dun sa vegan. And, ito si Daryl, may pahabol pa na destination. So, 'di ba sabi ko, 3 yung pupuntahan namin. Tapos, naging 4 yung pupuntahan namin. And as you can see, pagod na ako dito. At wala pa akong tulog, girl. Although, rest day ko siya. At need ko pa din matulog, di ba? Kaya wala ako sa moods. Kaya pasensya na po. Buti na lang talaga at maganda yung view. Kaya nawala yung bad mood ko. So if you're wondering kung nasaan kami ngayon, ito yung Cape Bujidor Lighthouse dito sa Ilocos Norte pa din. And kasi wala talaga ako sa mood, girl. Like, pagod na pagod ako. And I believe nakatulog kasi ako dun sa sasakyan eh. After namin dun, natulog ako dun sa sasakyan. Kaya ganyan yung mata ko, parang bagong gising, di ba? And aside from that, may hagdanan pa, girl. Ang haba or ang taas-taas ng hagdanan. And I hate stairs. Okay? Yan yung enemy ko talaga. Hindi ko talaga gusto yung stairs kasi ako yung type ng tao na tamad maglakad. If may motor pa, pwedeng mag-escalator, why not? Diba? But again, so excited din naman makita ko anong tong White House na sinasabi niya. White House? Lighthouse bakla. So yeah. Ina. By the way, pagpasok mo dito, may entrance fee pala sila na 50 pesos per head. So, dapat kang magbayad kung gusto mong pumasok. And ito naman yung baba ng watch house. Lighthouse. Again, abandonado. Hindi naman abandonado, pero hindi na to siya ginagamit. So, hindi na siya functional. Ito, tinitingnan namin yung mga silid dito. Ito yung mga parang records ng history ng lighthouse. So, ito yung mismong daanan papunta sa lighthouse. But again, hindi na pwedeng pasukan kasi delikado na daw, sabi ng mga caretaker dito. So, medyo disappointed kasi excited kami pumasok. But then again, for safety purposes din, kaya wala tayong magagawa kundi sumunod. Napakatanda na kasi ng lighthouse na to. But again, grateful pa din na nakapunta ako dito. So hanggang dito na lang pala yung video kong ito kasi lobat na yung Insta camera ko, so hindi na ako nakapag-video sa pag-uwi namin. But again, thank you so much for watching mga kabayura, and I'll see you again on my next video. And this time, nandun na kami sa Vegan Ilocos Sur. Bye!